Problema sa pag-init ng power converter ng electric vehicles at nasasayang na feeds para sa mga alagang hipon. Ilan lamang ito sa tinugunan ng bagong programa ng Department of Science and Technology. Yan ang ulat ni Rod Lagusad. Kasunod ng pagsulpot ng mga electric vehicles na malaking tulong para mabawasan ng carbon footprint o polusyon, hamon dito ngayon ang pag-init ng power module nito, na siyang pinakapuso ng mga electric vehicle na matatagpuan sa loob ng power inverter ng sasakyan. Ikinakalat nito ang kuryente para gumana, pero oras na uminit, nababawasan ang efficiency ng isang sasakyan. Kapag mas mainit siya, mas marami tayong power loss na tinatawag. Kapag mas marami tayong power loss na-accumulate, mas kaunti yung reserve power na natatranslate natin into mileage. Kumbaga, mas mainit yung module, mas maikli yung tatakbo nung electric vehicle natin. Dahil dito, binuo niya ang thermal cooling manifold na may kakayahang makapag-absorb ng init at hindi mag-overheat ang power module. Samantala, may innovation din para matulungan na maging epektibo ang aquaculture ng mga hipon na makakatulong pagdating sa food security. Sa normal na aqua farm, more than 60% of the operation cost is on the feeds. No? So if we can minimize the excess or itong ma-waste natin na feeds, then magagaan yung bulsa natin. Pangalawa, it could prevent yung presence ng ammonia sa water natin. Naanyay nakakaapekto sa paglaki o pagkamatay ng mga alagang hipon na makakaapekto sa kabuhayan ng mga umaasa rito. Kaya naman sa halip na feeding tray, nakabuo sila ng prototype ng isang device para malaman kung hindi pa nauubos sa mga feeds para sa mga hipon. Dalawa lang ito na bunga ng programang Science and Technology Fellows ng DOST. Ayon kay Secretary Renato Saladum Jr., kinakailangan ng mas maraming eksperto para makatulong na mapabilis pa ang nagpapatuloy na research and development sa iba't ibang ahensya ng kagawaran. You know, our R&D budget increases every year. So the idea is for us to really maximize its use and of course produce something that will benefit our kababayans. Anya, malaking tulong din na hindi nababawasan ng budget para dito, lalo na kapag humaharap sila sa budget hearing. Bahagi ng direktiba ng Pangulo sa DOST na patuloy na makommercialize sa mga nabubuong innovation para makatulong sa publiko. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.